Nasa linya na po natin ngayon, kumustahin po natin ang sitwasyon dyan po sa General Santos, ang kanila pong City Public Information Officer, dyan nga sa Gensan, si Sir Rombel Catolico. Sir Rombel, good morning po. Good morning, DJ Chacha. Magandang umaga po, maraming salamat po sa oras ngayong umaga. Sir, kamusta na po ang sitwasyon dyan ngayon on the ground sa Gensan? Nakakaranas pa rin po ba tayo ng aftershocks? As of yesterday, no, ang naranasan ng Jensen na aftershock nakatala ng at least 138 na aftershock, pero ngayon parang wala naman po. Sir, nagsimula na rin po ba yung ating pong search and rescue efforts at kamusta na po yung casualty natin dyan sa Gensan? Of course, as to the response team yesterday, no, ang ating as of 6:12 ng umaga ngayon, meron tayong missing na 4, ang namatay 13, ang injured 144. Saan pong areas pinaka-apektado o mga barangay dyan po sa Gensan, sir? On my visual appreciation kahapon, no, almost lahat ng mga barangay, they have this share of earthquake experience naman po, and then most of the barangays here in Jansan somehow affected din. Yung 4 po na nawawala, saan-saang mga barangay po ito, sir? As to the missing persons, I'll check the primer first. Kahapon po. Yes po. Sir Rombel, kahapon po ba during the earthquake, nawalan po ba ng kuryente sa ilang lugar dyan sa Gensan? Opo. Pati pa water supply po. But then, as of this dawn, naibalik naman po ang kuryente. So maayos na po yung supply natin ng kuryente at ng tubig sa ngayon? Opo. Kamusta po yung linya ng komunikasyon? Down din po ba yan kahapon at okay na rin po ba ngayon? Yes po, medyo mahina at napaka-challenging ang mga linya ng ating komunikasyon kahapon, but then as of this time, okay naman po. Kamusta po ang mga kalsada natin, Sir Rombel? Meron po bang hanggang ngayon ay hindi pa... As to our road here in Gensan, passable naman po. Lahat po ito? Yes. So kahapon, sir, wala tayong damages sa mga kalsada na naitala? As of yesterday, wala pong damage sa kalsada. Ang meron lang yung mga structural damage, but I could as to yung sa mga buildings, but I could not discuss it thoroughly if partially or totally, because ang makakapagsabi lang po niyan ang Office of the Building Official at ang City Engineering Office. Ito po ang as to numbers ng ating mga structural damage. At least ang 5 mall, ang 7 hospital, 4 na hotel, 5 school, ang 3 restaurant or food chain, 2 bangko, 2 pharmacies, and then ang 2 simbahan po at 8 government offices, and then ang Gensan Airport din po. Sir, yun pong mga eskwelahan, kamusta? As to school, kasi especially yung sa mga elementary schools and high school, public schools here in Gensan, as to structural damage, ngayon pa po maglilibot ang team ng City Engineering Office and the Office of the Building Official para i-ascertain ang mga structural integrity ng ating mga schools po. Kasi they are still awaiting for a clearance na pwede na nilang pasukin yung mga gusali. Oo, so sa ngayon po, no classes pa rin po ang mga estudyante natin dyan? Yes, until further notice, kaalinsunod na rin ito sa proclamation ng ating Pangulong Marcos kahapon. And then, right after the incident yesterday in the local government of Gensan, Mayor Pacquiao declared suspension of
classes in all levels for both public and private. Oo. So karamihan po nito mga nabagin din ninyo are buildings and infrastructure. Yun pong damages sa mga kabahayan dyan. Sir, kamusta? As to damages to yung sa mga residential, no, wala pa namang naiulat, wala pang mga nai-report sa ating operations center po. Mhm, mhm. And meron po bang, nagbukas na po ba tayo ng evacuation sites or center para po dun sa mga pinakaapektadong mga residente dyan sa Jensan? There are already evacuation centers sa ating mga barangay and then doon sa Buayan, but as of this time, wala pa pong naitala na nasa evacuation center sila. Okay, so ulitin ko lang po yung sinabi nyo, walang mga nasa evacuation center ngayon. Ito po mga residente ay nasa kanila ng mga tahanan. Yes, wala pong sa mga evacuation center. Kasi ganito yan, pag earthquake, ang tendency niyan is, ang advice talaga is doon ka sa open field. Even po yung mga nasa coastal areas, lahat po nagbalik na sa kanilang mga tahanan. Opo. At nakaantabay naman din ang ating mga BDRRMC, Barangay Disaster Risk Reduction Management Team sa mga coastal areas. Opo. Sir Rombel, maraming commercial buildings ang nakikita namin sa mga videos na kalat po ngayon sa social media. Ang apektado po doon ng lindol. Masasabi ba natin marami yung talagang totally damaged or mas marami po yung partially? Paano po? As to my visual assessment, what I could only say is as to my visual assessment, kasi sabi ko nga kanina, it's only the office of the building official and the city engineering office who could ascertain as to the integrity of the building. But of course, merong yung especially yung isang food chain and then yung doon sa isang parang super market din sa Kalumpang. Ito pong food chain na nakita natin ngayon or nakikita namin ngayon dito sa video, wala pong casualty dito kasi ang tindi po nung nangyari doon sa building? Yes. Oo, sa awa ng Diyos, wala naman pong casualty doon. Doon sa isang tawag niyan, sa isang supermarket in Kalumpang, doon pa may naging casualty po. Yun po yung video na may naaalis na pira-piraso. Yun po yung supermarket na sinasabi ninyo or mall? Yun po ba yun? Opo. Doon po may casualty. Ilan po yung casualty doon sa supermarket? If I am not mistaken, dalawa pero yun nga ang sabi ko para maging certain lang tayo as of 6:12 kanina para at least safe lang din ako. 13 ang total dito sa lungsod ng Jensan na naging casualty or namatay. And right now, yung mga aftershocks po na nararanasan natin, malalakas pa rin po ba, sir? As of last night lang naman ang medyo nafe-feel mo pa, pero ngayon sa awa ng Diyos wala naman po. Ano pong oras yung pinakahuli na aftershock na naranasan dyan sa Jensan? Mga around 10 p.m. kagabi. Yun po yung huli, sir, na pinakamalakas? Not necessarily malakas. Pero yun na po yung pinakahuli. Opo. At ngayon po, anong pinakakailangan na tulong ng mga residente po natin dyan? Of course, ang pagkain, yung especially doon sa mga affected families and ang ating City Social Welfare and Development Office ng lungsod ng Jensan ay nakikipag-coordinate naman po and natugunan na rin po ang kanilang mga pangangailangan. Sir Rombel, I'm just curious and wondering, dyan po sa Jensan, masasabi ba natin ito pong naramdaman kahapon ng isa sa pinakamalakas na lindol? To my personal experience, somehow it's the worst earthquake that I have experienced in my lifetime. At yun po yung una na na-experience nyo dyan at malakas po, tama? No. In 2023, we experienced the same. But then, ang kahapon ang sobra. We experienced also, I think, 2019 or 2018, if I am not mistaken, if my memory will serve me right.
Pero mas malakas po itong kahapon kaysa nung 2023. Yung kahapon po, as what I have said, it's the worst earthquake experience that I have experienced in my Oo. lifetime. Sir Rombel, pwede niyo po ba kaming kwentuhan kahapon kung nasaan po kayo noong mga oras na tumama po yung lindol? At paano po yung experience niyo? At around 7:37 a.m., papunta po ako ng opisina. I was driving I was driving my car, and then doon na rin ako papapark sa isang parking area ng lungsod ng Jensan, doon sa tawag niyan, doon sa tennis court ako, and then nagtataka ako na bakit hindi ko ma-swirl ang aking sasakyan, and then yung pagtingin ko na something moving, so yun na pala. Yun na pala 7.8 po pala. Akala ko busy lang ako or what, pero to my memory na nainom ko naman po ang aking maintenance medicine na pang diabetic nung umaga kasi nagtitake ako ng Diamicron before eating meal. Yun. So ngayon po, base sa nakikita nyo, kamusta na po yung mga residente dyan, mga kababayan natin sa Jensan? Iba pa rin po ba yung shock or trauma na dala nung lindol kahapon? Somehow, opo. And then parang ang daan, makikita mo parang nagmistula kahapon. And ngayon din na parang nagmistula na parang holiday pa rin sa Jensan. Of course, walang pasok at wala din mga until such time na ma-check ang mga structural integrity ng kanilang mga gusali. Yun nga, parang nagmimistulang holiday. Kumbaga kaunti pa rin po yung tao sa labas. Sir, kung nakikinig po ngayon ng national government, ano po ang panawagan po natin sa kanila? Of course, I'm so thankful for our national government for the quick response. In fact, yesterday, Secretary Vince Dizon of DPWH, Secretary Rex Gatchalian, and Secretary Dr. Herbosta of the DOH is here. And then si Secretary Harold ng Office of the Civil Defense ay nandito rin and nakipagpulong sa city officials, and they promise na maipapaabot po ang mga karampatang tulong sa lungsod ng Jensan. Rombel, makasingit lang ako, no? Meron mga visuals ngayon na guho. Mall ito ng SM? Yes po, mall ng SM, meron din KCC. Opo. Oo, yung Save More, ito yung talagang bumigay ba ito, the entire structure, Save More? Ha? Sa Kalumpang po, Save More Kalumpang po. Oo, ito yung may naipit at may namatay. Opo. Oo. Ted. Ilan yung mga malls dyan na malalaki? Meron ba kayong Robinsons dyan? Okay. As to structural damage, Manong Ted, sabihin ko na lang po. Limang malls po, ang 7 hospitals, 4 na hotels, 5 paaralan, 3 restaurants or food chain, 2 bangko, 2 pharmacies, ang Jensan Airport po, ang 2 simbahan, at 8 government facilities po. Pero as what I have said, Yes. Manong Ted, hindi ko po ma-ascertain as to structural integrity kung totally collapsed or partially collapsed, kasi ang makapagsasabi lang po niyan ay ang ating Office of the Building Official, ang ating City Engineering Office po. Do you have the facility and the technology or the capacity para masuri lahat ng ito doon sa kanilang stability ng mga stations na ito? Of course, ang ating Office of the Building Official and City Engineering Office and other agencies here, meron po yan sila. Meron po yan silang capability na ma-ascertain as to the structural integrity ng mga gusali po. Oo. May session ba ang City Council today para sa deklarasyon ng State of Calamity? As of yesterday, 3 p.m., nag-convene na po ang Sangguniang Panglungsod upon the resolution and recommendation of Mayor Lorely Pacquiao and the City Risk Reduction Management Council. And as of yesterday, na-declare na rin po nakadeklara na rin po ng state of calamity ang lungsod ng Jensan. Ba agad-agad kahapon. Kumusta ang City Hall ninyo? Ang City Hall,
as to my visual appreciation assessment, may mga damages din po. Okay. At itong City Hall ninyo ngayon, tumatanggap pa rin kayo ng mga tao sa loob o wala pa rin? Hindi pa rin pwede pumasok? Naka-yellow tape pa rin at hindi pa pwedeng pasukan ang City Hall po. Saan sila nagsesyong kahapon? Doon po sa harap ng DRRMO office po. Alright. Ngayon, meron kayong 26 barangays dyan. Sa mga barangay na ito, ilan yung talagang problemado? Almost lahat ng barangays po dito sa Jansan naka-experience po talaga at somehow problemado po Manong Ted, kasi kung ating iisipin yung Save More doon nasa barangay Kalumpang yun. Yung Jollibee na food chain ay nasa barangay Dajangas, boundary ng barangay Dajangas West at saka barangay Dajangas North, at yung chicken house na parang doon din yun banda sa may barangay East po. Oo. So itong lahat ng barangay ng mga kapitan, nag-report na ba sa inyo doon sa mga bahay sa kanilang constituency? Of course, activated na rin po ang ating mga BBRRMC at then they are constantly coordinating with the city mayor and the city disaster risk reduction management office po. Meron na ba kayong kuryente? As of dawn this morning, restored na po almost ang kuryente sa Jansan po. Water supply sa mga gripo ninyo, di ba naapektuhan, Rombel? Yes, after the earthquake until evening, may challenge po sa water supply, and then the General Santos City Water District expedite the process kasi meron pong mga naiulat na mga pipes na apektuhan. Yung cell sites diyan But restored na po ang water supply. Okay, good. Yung cell sites, okay na ang lahat ng ating cell sites ng Globe, Smart at maging dito? As to cell sites, okay naman po ang mga signal natin dito sa lungsod po. Okay, just to confirm, 12 ang kumpirmadong patay sa Jensan at ilan ang injured? Let me double check on my phone. Please. No. The missing person as of 6:12 a.m., missing 4. Ang namatay, 13. 13. 13, all right. 13. Ang injured, 144. And ang affected families, 1,836. And then as to structural damage, 66. All right. Ano yan, yung mga barangay na may mga damage yung mga bahay, ano yan, nagte-tent city muna kayo, ganong na klase? Nagkakaroon muna kayo ng tent areas? While ready po ang ating mga barangay for that eventualities, Manong Ted, pero so far wala po naman sa mga evacuation center po, wala. Yung evacuation center ninyo, ano ito, mga eskwelahan din? Sa mga kani-kaniyang barangay, yes, mga eskwelahan or gym, and then meron din sa Buayan po. Doon, ito mga evacuation center na ito, na-check na ito ng inyong mga building officials na okay naman yung structure. Opo. Alright, well, good. Sige. So, kamusta yung Pacquiao Mansion? Anong balita nyo? Hindi, I don't have idea as of this time, but then I'll try to reach yung mga friends ko rin na nandoon. Okay, sige. Salamat na marami sa inyo, Rombel, at kami makikipag-ugnayan pa rin para natin malaman kung ano na development dyan sa inyong city. Godspeed sa inyo, Rombel. Salamat na marami. Daghang salamat, Manong Ted. Anytime po. Thank you. Si Rombel Catolico po, ang Public Information Officer ng City of General Santos. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.